Hi, kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel, and welcome po dito sa another reaction, no? At tayo po ay magre-react sa isang proclamation rally ng ating Tatay Digong. Yep, but before we start on our reaction, no, gusto ko munang tawagin at kamustahin ang ating mga overseas Filipino workers. Kamusta po kayo mga kababayan natin diyan, no, sa buong mundo? At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at kayo po ay huwag magkakasakit, no? Sa ibang bansa ay no offense, pero bawal ho magkasakit lalo na sa mga trabaho natin at wala tayong kamag-anak. Alam niyo kasi mga kababayan nating overseas, OFWs, 'pag tayo nagkasakit wala yung kamag-anak natin, asawa, kapatid, kuya, ate, magulang, no? Tayo lang, no? Tayo lang ang gagawa nun. So ang magiging best friend niyo lang diyan ay yung gamot sa butika, no? Kaya ang akin lang, ingat ng inyong mga health at drink water, lemon kung kinakailangan at huwag masyadong ma-stress and let the stress ang ma-stress sa inyo. Okay. Alright, at sige po at tayo po ay mag-uumpisa na at pag-usapan natin, no? Salamat sa inyo. Yan. Okay, alam naman natin, no, nung last video ko, no, ay ito pong si Bangag, no, ay nagsalita na against sa mga kandidato ni Tatay Digong. And gano'n talaga. Kasi alam niyo mga chong psychological paano ba 'to? Parang psychological common sense. Ika nga, parang gumawa pa ako ng sarili kong salita. But anyway, kaya ko sinasabi yun kasi this guy is really worried, no, dahil ang kandidato ni Tatay Digong ay kahit papaano umaangat, no? And dihado naman talaga ang kandidato ni Tatay Digong kasi in the first place, no, ang mga tumatakbo dito ay mga actually talagang almost bago, no? Dalawa lang ang dito ang nagre-re-elect, 'di ba? Si Bongo at saka si Senator Bato. So, parang talagang medyo dehado, no? At come to think of it, meron naman tayong siguradong mananalo na si Senator Bongo at saka Senator Bato. Pero ang ibig sabihin ay medyo dehado pa rin kasi nga sila Hinlo, sila Lambino, sila Bondok, sila Rodriguez, si Marcoleta. Medyo siyempre they have to work hard, no? Kasi although si Congressman Marcoleta naman ay talagang alam naman natin kilala na dahil nga siya ay sa Give Party List. Pero si Vic Rodriguez kasi although naging executive secretary siya nitong Bangag, no? Ay talagang masasabi natin na kailangan na niyang talagang mag-double time kasi nga siyempre lalo na sa Mindanao and makakatulong din siyempre sa kanya ang ika nga ay yung tulong ng mga Duterte, no. Anyway, umpisa na po natin at sabi nga nito si Bangag na tayo po ay ito pala meron palang 'yan, itong suka, 'di ba? Yan ang sinasabi ni Bangag, no. Bumili lang daw ng suka, pumirma na o nag-file na ng kandidato. Hindi niya alam na ang kandidatong hawak ni Tatay Digong ay may mga masasabi kumpara sa Bangag na 'to, no. Unang-una ang presidente adik. So wala na, sira ng pagkatao niya, wala ng kwentang tao 'yan. Ika nga mas grabe pa 'yan sa mga taong mabababa, no. Although alam naman natin para sa akin mas may respeto pa ako sa mga construction worker or what, no, kaya kung kumpara mo 'to dahil adik 'to, no. Pangalawa ay mga recycle naman ang kanyang mga kandidato. Ako hindi ako naninira pero nasa inyo na 'yan. Dahil isipin niyo mabuti yung mga kandidato ni Bangag, no. Kasi sa kanya ang lumalabas bagong Pilipinas, bagong alyansa. Alin ang naging bago dun? No, lahat sila may mga sabit, may mga background na alam natin na may ginawang katalantaduhan, no? But anyway, hindi naman sila ang topic natin at ang topic natin ay ang Team Suka, 'di ba? Kaya kaya natin pinag-uusapan 'to. But anyway, let's talk about Tatay Digong, no? At ang ating pong Tatay Digong. Umalis ka muna diyan Bangag, no? At no? Magtatay kayo doon ka sa baba mapupunta pag ikaw'y nawala na sa mundo. But anyway, ito pong si Tatay Digong, no? Kanya pong i-proclaim na ang kanyang official na candidate para sa Senado, no? Which is the PDP. At siyempre may mga adopted na mga kandidato na katulad ni Congressman Marcoleta, no? Nasaan na ba yung yan, ito. Wala na yata. Ito, yan. Ayun, ayun. At tanggalin muna natin ang suko, no? Alam niyo mga chong, nagtataka kayo siguro sa aking choices, no? Kasi unang-una, baka may magtanong, bakit wala yung isa, si Salvador, at ang nakalagay ay ito nga si Mata. Alam niyo mga chong, hindi naman sa dinidiscriminate ko ang ating Mr. Philip Salvador. Pero siyempre, tayo naman na may mga personal choice, no? At even Tatay Digong understand that. Even VP Sara will understand that. At ito kasi mga pinili ko, kailangan, hindi ko naman sinabi na walang alam, no? Ang Philip Salvador. Pero this is my personal choice, no? Hindi ko sila kilala maliban kay Senator Bongo at saka kay Senator Bato. Pero ang ibig ko sabihin, no?
Si Dr. Mata ay, dati rin naman niyang mga kasama ni Tatay Digong. Hindi ko nga lang alam kung bakit hindi siya nakasama sa BTP. But anyway, I rather pick these people, no, dahil ito yung puwedeng magdala sa Pilipinas. Hindi lang dahil sa pagtatanggol nila ang VP Sara, hindi lang 'yon. VP Sara is just gonna be part of it, but the majority of it is kung papaano nila matutulungan ang bayan. Example, si Mr. Marcoleta, Congressman Marcoleta, di ba? Si Congressman Marcoleta, the future senator, ay, ginagawa niya ng paraan bumaba ang kuryente. Ang tanong ko, sa kabilang bangag, may nagsabi bang ganyan, isa man lang sa mga senador? Let me know, inbox niyo sa'kin, di ba? Pangalawa, si Vic Rodriguez. Sinabi niya na kapag siya ay manalo, ipapasa niya ang, death penalty at saka yung plunder, no? Kung ako nga lang, gusto ko ngang i-email si, Attorney Vic Rodriguez, wag 1,000,000, 100,000. Dapat nga ₱1,000 na lang na i-plunder na. I mean, kahit piso yan kung galing sa gobyerno, kasi alam niyo piso, 5, 25, kung yan ay, galing sa tax ng bayan, dapat talaga panagutan. Pero who knows, 'di ba? Ang akin lang kung ako yan, kung akong mag-aano kahit, ₱10 nagnakaw, eh, 'di ba, sa LTO, 'di ba? At saka sa mga DPWH, sa City Hall, 'no? Minsan mababa ang nananakaw. But anyway, sabi nga ni Attorney Vic, magwa 1,000,000 muna, pero pag-aaralan niya muna, depende sa mga gusto ng tao, which is that's good too, 'no? Nakikinig siya sa mga tao. Sinabi ba yan ng mga bangag administration? Wala. Siyempre sila Lambino, si Bondoc, si Hinlo, si Senator Bongo, alam naman natin na may na-approve yan. Si Senator Bato, lumaban na rin yan dahil na alam naman natin na iniipit yan nung nag-iimbestiga siya sa drug, involvement ng ating bangag, 'di ba? So let's put them in the Senate. Again, not because of VP Sara again, no? Siyempre sabihin mo naman, "Eh, kasi ikaw, ano, idol mo si VP o ano, sinusuportahan mo si VP kaya gusto mo." Hindi po. Kasi itong mga taong 'to, bagong-bago, 'no, maliban na lang kay Go at saka kay Bato, pero may naipakita na sila, lalo na si Congressman Marcoleta, na talagang he is helping the people, 'di ba? Eh, yung kabila, ano bang ginawa nila? Si Pacquiao, 'di ba? Si Lito Lapid. Again, si Ramon Revilla Jr. Oh, si Tolentino na galing kay Tatay Digong. Yung Bonnie and Clyde daw, si Tito Soto tsaka si Lacson. Si Abalos nangunguingiwi din. Oh, tapos siyempre kapatid ni Bangag. Oh, tapos yung Cayetano tsaka Binay na nag-aaway sa city. Pinag-aagawan ng border. 'Di ba? Yun ang ibig ko sabihin mga chong. Yun ang aking, ang ano po dun. Tapos yung Villar pa, 'di ba? Hindi natin alam yung Villar, hindi pa natin kilala yan, pero who knows? Pero ang ibig ko sabihin mga chong, ito yung mga tao na super balimbing, walang prinsipyo, 'di ba? Yung kabilang partido. But anyway, this gonna be up to you. Akin kasi yan ang paniniwala ko. Ngayon, kaya ako boboto 'tong mga 'to, kaya ako isasama 'tong mga 'to, it's because not because there are, endorsement by, Tatay Digong. It's because they're new, bagong mukha. Yan ang bagong alyansa, 'di ba? Bagong mukha, 'di ba? Kaya ang akin lang po, para kay VP Sara ulit at sa ating taong bayan, iboto natin 'to dahil 'pag inilagay niyo na naman ang mga recycle na senator, wala. Wala na talaga. Kita niyo mga chong, wala na nangyayari sa Pilipinas. Ano ba pruweba na ni Bangag? Wala na po, 'di ba? So all I can say about that is sana po ay, bigyan natin ng pagkakataon na pagbigyan ang mga ito, okey? Bago po 'yan, panoorin po muna natin ang ating ang video ni Tatay Digong. Alam niyo mga chong, nung nagsalita si Bangag, 'no, ay, you can tell kung ano yung paninirang ginagawa niya sa kabilang partido. Ibig sabihin talagang worried na worried siya. Kasi kung alam niyang malakas ang mga bata niya, hindi siya magsasalita ng gano'n. And come to think of it, sinabi niya yan sa una niyang kampanya when he was running for president with VP Sara as vice, at sinabi niya na hindi siya naninira ng tao. Sasabihin niya lang kung anong plataporma ang gusto niyang gawin upang makatulong sa mga tao. Eh, ano ngayon ang ginagawa niya? O mga suka, o mga trying hard, yung sinasabi niya na hirap na hirap daw ang kabila na gumawa ng, isang, mabuo ang linya ng Senado. Kakapiragot daw, pati math hindi marunong. No? Yun ang ibig sabihin. No? Pero si Tatay Digong, kung titignan niyo o pakikinggan niyo yung sinabi niya, talagang natural, eh. Real talk talaga. Si Bangag, dream high talk, 'di ba? Parang high na naman sa droga ang salita niya. Eh, nagbabasa. Si Tatay Digong nagbabasa nga, pero if you compare them each other, you can tell na si Tatay Digong he is really focusing kung ano ba ang nagaganap sa Pilipinas. At real talk nga, eh. Hindi niya pinagmamalaki, pero sinasabi niya na kayong bahala. Pero ang akin, ito ang nangyayari. It's up to you kung maniniwala kayo. Anyway, bigyan natin ng example, no? Unang-una, pinakilala nila ang Team Suka. Panoorin po natin. Sa mga nautusang bumili ng suka, Bundok, abogado yan. Yep. Si Bato, magiting na general yan. Hindi ko na sasabihin saan magiting yan. Malasakit yan.
Isa pang magsusuka, si Hinlo, abogado yan. Si Attorney Lambino, abogado yan. Hindi po. Si Attorney Marcoleta, Congressman Marcoleta, isang respetadong congressman, isang magiting na abogado. Meron tayong isang master theologian, si Pastor Kiboloy, at isa pang magiting na abogado, at dating executive secretary na gwapo kagaya ko, si Attorney Vic Rodriguez, at isang napakagwapong premierong aktor at famous awardee, si Philip Salvador. Very effective. Sila po ang mga nautusan bumili ng suka. Yun, tama nga naman, no? Sila tayo bumili suka na talagang pag-uwi, may mga diploma na at kayang i-protect ang bansang Pilipinas. Alam niyo mga chong, ang akin lang masasabi dito is pinintasan ng kabilang partido. You can tell na matapobre ang mga Marcoses. No? Biro nyo, yun agad na sinabi. Bumibili lang ng suka or something. Instead of saying na ang dapat na sinabi ni Bangag, kung talaga sistirahin niya ang partido, sasabihin niya na, oh, ito, ano ba mga ginawa nito? Ganyan, ganyan, ganyan. Si ganito, totoo ba to? Ganyan, ganyan, ganyan. Pero hindi, sinabi niya, bumibili lang ng suka. So, yun ang salita ng mga matapobre. Diba? At yun ang talagang masasabi mong pagdating sa mga ganun, parang para sa kanila cheap. That's right. Kasi nga, unang-una, wala naman talagang pera at big budget ang PDP laban. Dahil nga, alam naman natin noon pa na iniwan si Tatay Digong ng mga kasama niya. So, lumipat sa may pera, which is ang Bangag nga, di ba? But the thing here is, hindi na sa pera dapat na pag-uusapan. Kasi ang pera, madali lang yan kung magtatrabaho ka. Ang problema, wala ka namang trabaho. No? Ang gagawin lang sa'yo ng Bangag administration ay ayuda. No? Pagkatapos, ganang ka na naman. Eh, ang PDP, ang purpose nila is, huwag kang aasa sa gobyerno. Di ba? So, yun ang gusto ng Tatay Digong. Huwag kang pumasok sa gobyerno, kaya bibigyan kita ng trabaho, pagyamanin mo. Eh, hindi. Ang BBM, wala. Ayuda. No? Sabi, wala ka na naman, o makita ko next month, lalo sa eleksyon. So, alam mo ang pagkakaiba nila. Di ba? You can tell the big difference between ang alyansang Bangag kaysa sa PDP laban. Okay? Actually, alam naman natin na sinabi naman ni Tatay Digong na maraming issue ang nangyayari sa Pilipinas. Alam niyo na yun, no? Hindi na natin ulit-ulitin yun. But at least, siya, sinasabi niya kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Totoo yun. Hindi kasiraan yun. Yun ay totoong nangyayari. Underground nararanasan. Pero ang matapobreng mga Marcoses, di ba? Nararamdaman nila ba nila yun ang mga nararamdaman ng ano ba tawag doon? Yung sa underground, whatever you call that, yung para sa mahihirap. Hindi. Kasi nga, puro nga lang silang nga sa droga, di ba? So, pakinggan natin yung sinabi ni Tatay Digong tungkol po sa totoong nangyayari sa issue ng ating bansang Pilipinas. Madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that. At least dito pa lang, no, ay sinasabi ni Tatay Digong, he's so humble. And he knows na hindi natin kakayanin yan. Hindi siya nagyayabang. Hindi katulad ni Bangag, di ba? Sabi, itong dalawang kung nanalo, tapos na, magaling ang Pilipinas, gaganda ang Pilipinas, di ba? Si Tatay Digong, natural yung sinasabi niya sa tao. Yung totoo lang. Walang halong biro. Kaya sabi niya, kahit kung kami nakaupo, hindi namin sigurado kung masusolve namin agad yan. Dahil yun ang katotohanan. Diba? Hindi katulad ginawa ni Bangag nung nangangapan niya, pag ako nanalo ng presidente, 20 pesos na lang ang bigas. Diba? Yun ang pagkakaiba nila eh. Si Tatay Digong, normal. Si Bangag, abnormal. Diba? Easy. I have been there. See? But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. Why? So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. That's true, you know. Hirap na ang Pilipino. Sa arawan nilang trabaho, yung iba wala pa, yung iba. Actually, nung nasa Pilipinas kami, you can tell yung mga tao, they're looking for extra. Diba? Kaya yung iba naman, pagka nasa 4-piece, inaabuso nila ang kanilang pagtanggap ng pera sa 4-piece. Eh, hindi naman ito nahuhuli ng mga DSWD, pero marami ako nakita na yung iba inaabuso pagiging pagkukuha ng 4-piece. But what I'm saying is, ang hirap talaga ng buhay doon at talagang hindi na nila alam paano ba to, saan ba tayo kukuha or saka na utang dito, balik na naman ng mga Bombay, 5-6 na naman, ngayon modelo na, 5-7 na, di ba? So hindi natin alam. So si Tatay Digong, pinapakita niya at pinapaalam sa tao na kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas, sa ating bayan. Hindi yung para ka lang nasa pangarap na katulad ng ginagawa ni Bangag. Bukang hindi niya kaya na
habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede natin yung graft and corruption. Nandyan yan. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Yep. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. Yun, di ba? Yun ang ibig kong natin sabihin, no? At least kay Tatay Digong, pinapaalam niya na ito ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi siya yung bola-bola lang o nangangarap lang na parang sabi niya na, oh, ito ang gagawin natin, matutupad ito, pag nanalo ang 12 kong senador, gaganda ang Pilipinas. No? Yan ang mga sinasabi ni Bangag eh. Yung, hindi naman exactly yun ang sinabi niya, but that's the word na gusto niyang ipakita sa mga tao. Siyempre, kaya nga yung mga tao hindi nagpapalakpakan eh. No? Kinakailangan yung mga tao niya pag sinabi palakpak, di ba? Kailangan pilitin dahil mapapaya sila. But anyway, ang isa pang sinabi dito ni Tatay Digong ay he knows. Alam niya, nararamdaman niya na talagang ang mga tao inis na. Di ba? Hindi na, si Bobo Gadon nga, di ba? O, kasabihin niya na ang walang mahirap. Di ba? Ngayon, ang trabaho ni Bobo Gadon, instead na hanapin ang solusyon para maiwasan o mabawasan ang hirap ng ating kababayan Pilipino, puro paninira na naman kay Duterte. O, siguro, yan ang kanyang pinirmahan nung siya ay pumirma bilang sekretary. O, can you deliver? At tinanong ni Bobo Gadon, Ma'am, what do you mean deliver? Can you make money? Sasabihin ni Gadon, I really don't know how to make money. Can you just make bad words to the Duterte? Diyan ako magaling. But anyway, kaya ko naman po inaano to dahil nga sa inis na ang tao. And marami tayo kahit ang mga OFWs. Sinasabi nila, Chong, grabe talaga. No? I mean, minsan nga sinasabi ng mga OFW, kasi pinanganak pa ako Pilipino. Yun ang sinasabi nila. Bakit? Kasi ang ugali ng Pilipino ay talagang siraan, inggitan, tulakan. Sinasabi nila may ganyan. Iisipan pa ako naging, sana pinanganak na lang ako sa ibang bansa. Yung isa nga sabi, sana pinanganak akong hapon. Ito, yun ang ibig sabihin, parang imbis na nag-aano sila na I'm proud. Dati pag sinabi mo Pilipino, I am proud. Kasi nga kay Tatay Digong. Ngayon, yan ang sinasabi ngayon ng mga Pilipinong iba. Meron pa rin ito sa US na sabi, ay, kung alam ko lang na ganyan na naman mangyayari. Ay, ayoko lang maging Pilipino. Diba? Kaya ito, panoorin natin, no? Itong yung napipika yung Pilipino. I don't know if it has gone to another level. Pero yung Pilipino napipika na sa administration. There was a time na so many elections ago, bata pa ako. Lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga lahat. Wala pang kayong kalaban. Sino nga sila? Hindi mo na rin. Sino kalaban niya? Tip Toyo, pambira. Alam ko na pipika ang Pilipino. Alam nyo, tama yung sinabi ng babae, Team Toyo, dahil lahat ng mga kandidato at yung presidente may Toyo. Of now, hindi, not hatred or anger. Pero I could sense, siyempre, nandiyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang nagbuboto, patay. Haros tayo lahat, clean slate. Partido ng Pilipino. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But sigurado ako, na ang Pilipino napipika na, either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng, kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas na. Wala, swerte natin. Ubos, panalo kayo lahat. Pati si Atty. Torrio na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Alam mo yung hindi ka talaga maboboard sa mga sinasabi ni Tatay Digong. Kasi sa Atty. Torrio magaling yan ha.
Pero lintik mang asa si Tatay Digong. Kaya nga nakakatawa eh, nung yung maraming nagsasabi pati si General Torre na bangag. Oo, bangag ka, General Torre, dahil sa utak mo, bangag. Magdidemanda daw sa mga salita. At saka iba pang congressman na bangag din. Parang, nagsalita lang si Tatay Digong na, ay, gusto mo, pasabugin na natin itong 15 senador na to para sigurado tayo. Those are only the joke. You cannot take a joke. Huh? You can take a joke. Kaya natatawa ako, napakababaw nitong mga congressman na 'to, yung mga yan si Torre, I don't know, tapos ngayon ano ba 'to, witness pa raw sa pag-i-impeach. Anyway, may karma naman yan, eh, at malalaman ni Torre na yan na bakit ko ginawa 'to, sana hindi na lang. Sana nagpakapulis na lang talaga. Torreon is a very good lawyer. Why? Number one, kita mo si Pastor nakakulong pa ngayon. There is more to it than meets the eye. Pagka gano'n na simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng ano yan, sabi ka yan, sadya yan. So, wala tayong depende na sa abogado niya kung nakakabisita ba? Bisita ako, hindi. Bisita ako, Pastor. So, okay, yun na. Uwi na! Yun, palakpakan po natin ang ating Tatay Digong, no? At isa pa sa mga pinakita niya rito, no, ay yung bang parang sinasabi niya na kayo kung talagang alam nyo na magaling ang administration na to, ay edi iboto nyo yung kabila. No? Anong nakita mo doon? O anong nakrinig mo sa sinabi ni Tatay Digong? Panoorin natin sandali before we final react. No? Here we go. Gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Yun na nga eh. Alam mo mga chong, natutunan ko yan eh sa mga Duterte. Kasi nga nung nangangampanya kami noon, no, sometimes I ask my dad, sabi ko, ano bang pinaka-promise mo sa mga kababayan natin sa 3rd district, no, ng Batangas. At sinasabi niya na pagka nanalo ako, edi itutuloy ko yung mga naagawan daw ng mga lupa at saka yung pagbibigay ng budget sa mga barangay. Kaya yun ang sinasabi niya. Pero ang salita niya is parang pag ako nanalo, gagawin ko to. Sometimes I give advice to my dad at sinasabi ko, huwag niyo masyadong sabihin yan dahil mamaya pagka nanalo nga kayo, hindi niyo nagawa, sa susunod na election, ang dali niyo tirahin pababa. Di ba? Lalo yung mga kalaban nyo, yung mga inggit sa'yo, yung mga ayaw sa'yo, yan ang gagamitin nila. Actually, wala pa mga social media nung araw. It's just physical na haharap ka sa tao. No? Ang maganda rin nung araw na yun, you have a question and answer by mic. Maganda yun. Kasi pag tinanong ka, sagot ka. That's the beauty of it. Hindi katulad ngayon, di ba? Social media, pakita ka sa Facebook, pakita ka sa YouTube, pakita ka sa Instagram, no? Ay pakita ka ng ganyan, no? Papicture ka kay Tatay Digong. No? Parang ganun eh, di ba? Okay na. Pero yung sabihin, what I'm saying is, if you are really yung trabaho mo bilang public service is talagang dedicated talaga, mangyayari naman talaga eh. No? Ang masakit kasi, mas marami ngayon ang ayuda at saka corrupt kaysa sa mga dedicated na trabaho ng mga politiko. Di ba? Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Actually, tama yan sinabi ni Tatay Digong. Yung mga basic talaga na kailangan ng Pilipino. Kailangan alamin mo yan pagka mangangampanya ka eh. Hindi yung katulad maraming mga kampanya. Pag ako nanalo, pasisimento ko ang kalye nyo. Diba? Ngayon, nung nanalo na, hindi niya na pasimento. Ano sabihin? Talantado itong konsyal na to. Talantado itong mayor na to. Sinabi, pasisimento. Lalo naglubak-lubak dito. Diba? Pero tama si Tatay Digong. Basically, yung basic needs ng tao, like yung pagkain, yung paano ka makapatawid ng gutom sa araw-araw. Yun eh. Kaya napakaganda. Si Bangag ba, sinabi niya yan? Hindi niya sinabi yan. Ang sabi niya lang, pag nanalo tayo, sigurado na tayo ang ating mga senador. Magagaling yan. Hindi na kailangan mag-OJT. What did they say? Nothing. O, yung iba sabi, pang mahirap ako, tutulungan ko kayo. Ayaw ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung kandidato niya.
talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. May ibig sabihin yan. Kung ako man magkasalita, alam ko totoo naman na hindi totoo. Di ba? Yung sinabi ni Tatay Digong na, pagka kung alam nyo maganda at murang bilihin, di boto nyo. Dahil alam niya na hindi talaga ganun. Siyempre, yung mga Ensamada vloggers, yung mga BBM vloggers, yung mga troll, mag-iisip na yan. Nilaglag na ni Tatay Digong ang kanyang mga kasama. Nirekomenda niya ng iboto ang mga kandidato ni Bangag. Yan ang mangyayari niya. Kasi nga mahina ang ulo. Mahihina. Ngayon, kung mas madali Yan. maghanap ng trabaho ngayon sa Yan. panahon niya, then, doon ka. Sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Pili. Kita niyo yan, mga chong, yung sinabi niya, may patama yun. Natatandaan niyo siguro ngayon, latest ngayong balita, may kinidnap sa BGC. Mayaman. No? Mayaman talaga siya. Nagbayad siya ng 20 million. Pero, nung ibinalik nila ang bata, putol pa ang daliri. Di ba? Kaya tama si Tatay Digong. Kung alam niyo nakakalakad kayo ng gabi sa kalye ng walang problema, go for it. Iboto niyo nga ang Bangag. Di ba? Pero I doubt it. Mamamatay kayo doon. Subukan niyo, punta kayo ng gabi. Dali niyo yung cellphone niyo. Wala na. Buhay na naman ng tandem, di ba? Mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin ito yung kapalit. Yun! If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Dineder niya ang Pilipino. Kung alam niyo palang malinis at magaling ang pamilyang Bangag o ang Bangag administration, boto niyo yung kandidato niya. Paninira ba yan? Baka mamaya sabihin na naman ng mga vlogger ni Bangag. Mga Ensamada vlogger. No? Yun ang mga troll. Sabihin, si Duterte, sinisiraan na naman ng Bangag. He is just trying to explain to you guys. If you think that this administration is good, then stay here. Diba? Dito na kayo. Alam niyo naman palang safe to . Hindi makikidnap ang anak niyo. Hindi mababawasan ng daliri. Diba? So, yeah, go for it. Nasa Pilipino yan. Kung gusto niyo ganyan ang buhay ng Pilipino, kidnapping, gurgur, you cannot have a freedom of speech. Pahuhuli kayo ni Barber. There you go. Go for it. Boto niyo. Ganun na lang. Wala tayong magagawa. Kahit anong gawin ng mga taong matitino na nangangampanya, boto niyo ako. I wanna help you guys. Nananalo pa rin yung mga korap. Nananalo pa rin yung mga walang yan. Pati sa Batangas 2nd District, pati yung nagtago ng asawa niyang rapist. Baka manalo, pero balita ko, hindi yata makakalusot. Okay yan. Palakpakan natin yan. Sino may kandidato na yan? No? Hindi. Kaya, tama si Tatay Digong. Go for it. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam niyo mga chong, no, yung sinasabi niyang law and order, meron pa naman kay Bangag. Law. Discounted na ang pagbili ng mga droga. Order to gurgur kung sino man ang kumokontra sa Bangag administration. Yan ang law order ng Bangag. Alam mo kung ako ang drogista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Actually, totoo yan. Yung, baski yung mga pulis, pati military, medyo, sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya . Meron isang presidente
na talagang bangag. Yun. Alam niyo mga chong, lahat ng sinabi ni Tatay Digong simula pa ng una, wala akong masabing nagsinungaling siya. Nagparamdam siya nung nangangampanya, nung kahit na alam niya ang anak niya ay kumampi kay bangag. Pinalam niya pa rin na si Marcos ay bangag. And now look, it's true. Genuine. Oh, kung talagang hindi siya adik, pati siya magpa-follicle test. Di ba? Ang mga anak, ganun din. Ang asawa, ganun din. So talagang we are the victim of budol talaga. Nabudol na tayo ng Dilawan noon. Nabudol pa tayo ngayon ng mga Marcos. It's hard. No? Kaya nga, galit na galit sila sa tao ito. Di ba? Bakit kaya? Dahil she is the only one threatening them. I'm not saying she's a threat dahil siya po ay magiging diktador or walang hiya. Ang ibig ko po sabihin, dahil itong taong to matino, ayaw nila. Ayaw nila ng matinong leader. Kasi pag matinong leader, hindi na sila makakapag-corrupt. Diba? Dahil dito sa taong to, mawawala dilihensya. Ngayon, since siya ay mahal na mahal na tao, kaya kailangan nilang durugin ang isang Vice President Sara Duterte. That's all it is. Imagine that mga chong. Imagine, di ba? Imagine nyo yan. Kung talaga bang itong dalawang to ay walang kwentang tao, hindi pinapansin ng mga tao, hindi mahal ng Pilipino, bakit sila magbibitaw ng milyon, bilyon hanggang maabot na ng trilyon para sirain itong dalawang to? Actually, Tatay Digong is not even on the position anymore. Ito lang si Vice President Sara. Bakit nila binabanatan si Sara sobra? Bakit nila hinahanapan ng butas kahit wala naman talagang butas? Si BBM ang maraming butas. Pero wala tayong magagawa. Nasa kanilang power, ang pera nyo, no, mga Pilipino. Kaya ganyan sila kalakas sa loob. Ano magagawin ng mga Marcos pag may pumapalag? Pera-pera lang yan. Oh, matatandaan nyo. Ang sinabi ni Mama Harlika na in the next few months ay ang dilaw ay isa-isa nang ilalagay sa Malacanang. Oh, ngayon, kapapasok pa lang ng isang Claire Castro na tira ng tira kay Duterte. Oh, di ba? Oh, wanna bet, baka sa susunod yan, ang ilagay nila si Cielo Magno na naman. Dahil dilawan din yun. So, what I'm saying is, wala na ng oposisyon. Ito na lang. Itong magiging oposisyon natin. Di ba? Itong mga to. We need opposition. Real opposition. Ang team kumakain ng suka na sila Pangilinan, wala yun. Mga ika nga parang mga dummy na lang yun. Puppet. Wala na. Pera-pera na nga lang eh. Di ba? Kasi nga, hindi nila kaya ang Duterte. Why? Bakit nila kaya ang Duterte? Not because of them. It's because of you guys, Filipino. Kayo ang dahilan. Buisit na buisit sila sa Pilipino. Dahil nga sa inyo, hanggang ngayon, naka-hold pa ang Duterte sa kanila. Hindi sila makadali mabuti because of this. At lalo na ito, na magiging presidente balang araw. And they want to stop that. They want to stop VP Sara. They want to impeach her. They want to make sure that she's gonna be impeached para hindi na siya tumakbo sa 2028. And once tumakbo na siya, once na hindi na siya tumakbo sa 2028, puro mga walang yana lang ang tatakbo. Now, katulad nga na sinabi ni Tatay Digong, nasa inyo yan. Gusto nyo iboto mga bangag? Bahala kayo. Di ba? Ano ba naman si Tatay Digong? Retired na. Pero syempre, masama ang loob niya dahil ang Pilipino, kawawa. Instead na, alam niya, magre-retire siya ng in peace, nalalaman niya yung mga Pilipino naghihirap. Itong isang to, gustong tumulong, gustong iangat, gustong bigyan ng magandang trabaho ang Pilipino. Anong ginawa naman ng bangag? Binabanatan siya. Kaya mga chong, this is not a joke. Iboto natin itong mga to. Let's give them a chance. What is 6 years again? Di ba? Nag-prove na yung mga yan eh. May mga proof na. May mga proof na sila. Yung kabila, anong proof nila? Recycle. Di ba? Kaya ang akin lang mga chong, ang akin lang masasabi po rito ay sana po ay maging wais tayo sa pagboboto natin sa mga kandidato ngayon. Okay? Bakit? Dahil kawawa na naman ang ating Pilipino. Mga chong, the only thing that we can do is try to fight back by electing ng mga kandidato na alam nating tama. Sa Congress, maraming problema. Ang bawat district, ang mga tuwadcom, and I'm pretty sure may mga kalaban yan. Iboto natin yung mga kalaban. O halimbawa, si Joel Chua ng district ng Maynila. Iboto natin yung Nieto, na I think yun yata ang katapat niya. Bigyan natin ng chance. What is 3 years mga chong? Napakabilis yan. Pagkatapos ng eleksyon, umupo. O pag alam yung gago yung banatan nyo ulit sa susunod. That's why again, I was keep on telling you, we have the freedom to elect every 3 years and 6 years. Yun ang chance natin upang makabawi. Ngayon, kung magpapadala na naman tayo sa mga popularity, sa tropa-tropa, sa kaibigan, ninong sa kasal, kumpare, wala na. Ganun pa rin. Nga pa rin. Mag-iisip na, ano bang magandang kita ngayon sa mga magandang magtrabaho? Mag-abroad na lang kaya ako. Ang hirap mag-apply. Kailangan ko ng panlagay sa DMB o what. Di ba? Yun ang mga sinasabi ng mga Pilipino eh. Yung mga pisa ko, ganun sabi, ako, kuya eh. Ang hirap mag-apply kasi kailangan ko panlagay. Wala ba tayo extra?
Ayaw niyo bang mawala yun? Para yung mga anak niyo mag-a-apply na lang smooth. Ang PhilHealth nawala, ang DepEd binawasan ng budget. Can you imagine that? Yung pag-asa ng ating bayan, ng mga estudyante na baka puwedeng one day sila maging presidente o sila maaari ang maka-discover ng something na baka mamaya makatulong sa ating bansang Pilipinas, ay hindi man lang nila tinutulungan. Yan ang tatak bangang. Mga chong, all I can say is, bumoto kayo ng tama. Gusto niyo ng Team Suka? Masarap yan sa adobo. Team Sinusuka, ay naku po, ang baho niyan, men. Mas lalo naman yung team kumakain ng suka. Ang suka niyo. Nasa inyo na rin yan, katulad nga ni Tatay Digong. Kung alam niyo maganda ang panakbo ng Marcos administration, that's gonna be up to you. But I doubt it. Wasak ang Pilipinas ngayon, mga chong. Ang masasabi ko pa lang po, let's pray and hope na matapos na itong nightmare na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Okay? Alright. In behalf of our team, at syempre po kay VP Sara, Tropang Maisug, at saka po ang PDP Laban, maraming salamat po, and we will see you again on my next video. Again, God bless, and I hope Philippines will be okay for the rest of the year again. Okay? Okidoki. Hanggang dito na lang po, at again, just like VP Sara said, mahalin natin ang Pilipinas. Salamat po.